Nagsimula ang kwento sa pagdating ni Takopi, isang uri ng Happian, mula sa planet Happy. Ang layunin niya ay simple, magpalaganap ng saya. Pero ang una niyang naranasan sa Earth ay gutom at panganib. Natagpuan siya ni Shizuka sa tapat ng mga drainage pipes. Dito pa lang, makikita na ang malaking pagkakaiba ng pananaw nila. Si Takopi ay inosente at humingi ng pagkain, habang si Shizuka, sa kabila ng pagiging biktima ng mundo, ay nagbigay ng tinapay. Ito ay isang survival test na bagsak agad si Takopi. Dahil hindi niya alam na delikado ang makipag-usap sa stranger. Pero si Shizuka, na walang kaibigan, ay nakipagkaibigan sa kanya. Dito ay nalaman natin ang background ni Shizuka, ang nanay niya ay isang escort at wala siyang tatay. Ang tanging pamilya niya ay ang asong si Chappy. Nang umuwi siyang bagbog sarado, inalok ni Takopi ang happy ribbon sa kanya. Ang instruction niya, kapag tinali mo ito sa kamay mo at sa kamay ng kaaway mo, magkakaayos kayo. Pero kinuha lang ito ni Shizuka ng tahimik. Kinabukasan, natagpuan ni Takopi si Shizuka na nakabitin sa kisame. Ginamit niya ang happy ribbon bilang lubid para magpakamatay. Ito ang pinakamabigat na sampal sa mukha ni Takopi, dahil ang gadget na para sana magpasaya, ay naging instrumento ng kamatayan. Dito na-realize ni Takopi na hindi sapat ang pagiging cute at positive sa mundong ito. Dahil sa panic, ginamit ni Takopi ang happy camera. Ang nagagawa nito, kaya nitong ibalik ang oras sa sandaling kinuna ng litrato. Nag-time travel siya pabalik ng buhay pa si Shizuka. Desidido na si Takopi na baguhin ang tadhana ni Shizuka. Sinundan niya si Shizuka at nakilala si Marina, ang pinuno ng mga bully. Dito ay inalam ni Takopi ang rason ng pambubuli nito kay Shizuka. Nalaman ni Takopi na ang nanay ni Shizuka ay isang kabit na umagaw sa tatay ni Marina. Wasak ang pamilya ni Marina, at ang tanging paraan niya para ilabas ang galit ay saktan si Shizuka araw-araw. Sinubukan ni Takopi na pag-ayusin sila dahil akala niya simpleng away bata lamang ito, pero nauwi ito sa pambubugbog kay Takopi na nag-anyong si Shizuka, at lalong nagpalala ng sitwasyon. Dahil sa kapalpakan, binago muli ni Takopi ang timeline. Sa timeline na ito, nalaman ni Takopi na ang trigger ng pagpapakamatay ni Shizuka noon ay ang pagkawala ni Chappy. Sinubukan niyang iligtas ang aso sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-reset ng oras. Pero kahit anong gawin niya, laging nahaharang ni Marina si Shizuka at ipinapatawag ang animal control para kunin ang aso. Matalino kasi na mapaghiganti si Marina, sinusundan niya si Shizuka kahit saan. Hanggang sa isang araw, dinala ni Marina si Shizuka sa gubat. Dito, ibinunyag ni Marina na patay na si Chappy kahit hindi pa kumpirmado, at pinagsalitaan si Shizuka ng masasakit na salita na hindi dapat naririnig ng isang bata. Nakita ni Takopi ang pagkadurog ni Shizuka. Sa sobrang emosyon at kagustuhang protektahan si Shizuka, tumalon si Takopi at pinalo si Marina gamit ang kanyang kamera. Dahil sa lakas ng impact, at dahil alien gadget ito, namatay si Marina. Ngayon ang mascot ng kasiyahan ay naging mamamatay tao. Ang mas malala pa, dahil nasira ang kamera, wala nang balikan. Wala nang reset, permanente na ang bangkay ni Marina. Pero masaya si Shizuka dahil wala nang bully sa kanya. Dumating si Azuma, ang kaklaseng honor student, nakita niya ang bangkay. Sa halip na tumawag ng pulis, nagpa siyang tulungan si Shizuka na iligpit ang katawan. Dahil ito sa may gusto sa kanya si Azuma, at gusto niyang maramdaman na kailangan siya ni Shizuka. Inilibing nila si Marina sa isang mababaw na hukay na 2 feet lang ang lalim. Isang malaking pagkakamali ng mga bata. Para pagtakpan ang pagkawala ni Marina, nag-transform si Takopi bilang si Marina gamit ang kanyang kapangyarihan. Pumunta siya sa bahay ni Marina at doon niya naranasan ang impyerno. Ang nanay ni Marina ay naging bayolente dahil sa pag-alis ng asawa nito. Naintindihan ni Takopi na si Marina ay biktima rin ng sitwasyon sa bahay. Sinubukan niyang nakawin ang singsing ng kapatid niya para pasayahin si Shizuka pero nabigo siya. Habang tumatagal, natagpuan ng mga hikers ang bangkay ni Marina dahil nagsimula na itong mang-amoy.
Nagpanik si Azuma, at ang kanyang perfect student image ay gumuho. Ang pressure mula sa kanyang kapatid na si Junior na mas magaling sa kanya at ang bigat ng krimen ay nagtulak kay Azuma na umamin. Sinubukan niyang akuin ang kasalanan, pero napigilan siya ni Junior sa isang emosyonal na komprontasyon. Habang nagkakagulo ang investigasyon, tumakas si Shizuka papuntang Tokyo kasama si Takopi. Ang layunin, hanapin ang tatay niya at baka sakaling nandoon si Chappie. Pagdating sa kondo, nakita niya ang tatay niya na masaya sa bagong pamilya. Nang makita siya nito, itinanggi siya ng tatay niya sa harap ng mga bago nitong anak. Wala rin doon si Chappie. Dahil sa sobrang sakit, nawala sa sarili si Shizuka. Inisip niya na kinain ng mga anak ng tatay niya si Chappie. Kumuha siya ng patalim para hiwain ang tiyan ng mga bata. Sinubukan siyang pigilan ni Takopi, pero pinalo siya ni Shizuka ng bato. Ang paghampas na ito ay nag-trigger ng pagbalik ng alaala ni Takopi. Naalala niya ang original timeline, 2016. Sa orihinal na mundo, si Marina ang biktima at si Shizuka ang bully. Si Marina ang nag-alaga kay Takopi noon. Habang ang baliw niyang ina, ay nagwala at muntik na siyang mapatay. Pagdating ni Takopi, ay naabutan nito na napatay ni Marina ang sariling ina, at dahil hindi alam ni Takopi ang dapat gawin ay iniwan muna siya nito at nangakong babalikan siya. Pero huli na dahil balak ng magpakamatay ni Marina ng sandaling iyon. Bumalik si Takopi sa Earth para sana patayin si Shizuka upang iligtas si Marina, pero nawala ang memorya niya dahil sa time travel. Isang napakalaking plot twist dahil ang batang sinusubukan niyang iligtas ngayon ay siya palang orihinal na villain at ang batang napatay niya na si Marina ay ang orihinal niyang tagapagligtas. Sa kabila ng pagiging halimaw ni Shizuka sa sandaling iyon, hindi siya tinalikuran ni Takopi. Inamin ni Takopi na wala siyang alam sa totoong nararamdaman ng tao, pero handa siyang damayan si Shizuka. Ang simpleng pag-amin ng kahinaan at pananatili sa tabi ni Shizuka, ang nagpatahan sa bata at nagpabalik sa kanya sa katinoan. Na-realize ni Takopi na hindi sapat ang pagpatay o pagliligtas sa isang tao. Kailangang baguhin ang pinakaugat ng problema. Gamit ang natitirang enerhiya ng kanyang sirang kamera, isinakripisyo niya ang kanyang buong existence para i-reset ang mundo sa pinakasimula. Bumalik siya sa panahong hindi pa nag-aaway sina Marina at Shizuka. Gumawa siya ng maliliit na interbensyon para maging magkaibigan ng dalawang bata bago pa masira ng mga magulang nila ang lahat. Pagkatapos ay binigyan niya ng lakas ng loob si Azuma na kausapin ang kapatid niya na nag-alis sa kanyang insecurities. Sa bagong timeline, makikita nating magkasama sina Shizuka at Marina, masaya at nagtatawanan. Buhay si Chappie at maayos si Azuma. Pero sa mundong ito, wala na si Takopi. Wala nang nakakaalala sa kanya, naging isang bulong na lang siya o isang panaginip na gumabay sa kanila. Ipinakita ng kwento na minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang kakayahang magsakripisyo ng walang hinihintay na kapalit o pagkilala, para lang mabigyan ng happy ending ang mga taong mahalaga sa iyo.